Good day mga paps, ngayong araw nandito tayo sa Tuguegarao, Cagayan. I have a mission to find the best pansit batil patong. Kakain tayo ng hindi lang isa. Ang pansit, pampahaba ng buhay. Yes, pero itong batil patong parang baliktad, parang may reverse card. Hindi lang dalawa. Tuwing kailan ba talaga kinakain ng batil patong? Hindi lang tatlo. Master na yan ang paggawa ng OG pansit batil patong natin. Kundi 4 na pansit batil patong sa isang araw. So madami pang pansitan dito kay 7-Eleven. Samahan nyo ko at tuklasin natin sabay-sabay kung pansit is life nga ba dito sa Tugue. Pops, maganda kayo dahil this will be the best pansit batil patong tour na makikita nyo. Grabe. Init. Ang sarap nito. Kapinintay natin. Tsura! Isang magandang araw dito sa probinsya ng Cagayan, dito sa Tuguegarao, Pops. It's been a long time, sa wakas nandito na ako. At ang unang episode natin, pare, gagawin natin isang ultimate pansit batil patong tour. Pero Pops, paano nga ba nagsimula yung pansit batil patong? Based on my research, noong 1980s daw, doon siya nagsimula mag-trend dito sa Tuguegarao. Influensya ng mga Chinese na nagsettle dito. So parang yun yung version nila ng pansit gisado, pansit canton. Kumbaga dito sa Tugue, pansit is life, kaya sobrang daming pansitan na makikita mo. Anyway, para mag-explain na mas maayos niyan, tiga Isabela siya pero halos araw-araw na sa Tuguegarao siya. Kasama natin sa content creator, si Mr. Bats. Mark, kamusta, Hi, Pops? welcome to Tuguegarao, Pops. Maraming salamat, Nice pare. to meet you. Pops, ang unang tanong ko, ano nga bang pansit batil patong? Naku, Pops, yung pansit batil patong, yung salitang batil kasi, Pops, to whisk ang ibig sabihin ng batil. Okay. So parang Ngayon, binabati mo yung itlog. Tapos ngayon yung egg na yon ay poached, tatoppings naman ngayon yun sa pansit. Pops, para sa'yo, ano bang basic fundamentals ng pansit batil patong? Well, usually kasi kapag pansit batil patong, meron niyang cara beef, may toge, tapos yung special Mickey na gawa mismo dito sa Tuguegarao City. Paps, alas 8 ng umaga ngayon at hindi lang isa ang pupuntahan nating batil patungan, Yes. kundi 4. 4. So medyo paano ba? Pansit is life ba dito sa Tugue? Pansit is life dito sa Tuguegarao. Mr. Bats, excited na akong kumain ng unang pansit batil patong ko dito sa Tugue. Tsura! Sir, yun yung Carabao, no? Liver ko ng bako. Sa loob na tayo, ibang klase lang action dito, may parang isang malaking kawali na ang nag-ooperate siya gamit yung panggatong. So, para siyang old school style, probinsya style cooking. Tapos, ibang klase lang din kasi sobrang daming ingredients. So, nagsisimula siya sa kanilang cara beef stock. Tapos, doon nilalagay yung Mickey bihon. Then, pagkaluto na, ilalagay na yung sa bowl, ilalagay na iba't ibang toppings. Yung cara beef, may hotdog, chicharon strips, at marami pang iba. Then sa huli, ibabatil na yung itlog doon sa pinakasabaw, and then ilalagay na yon pang toppings doon sa ating batil patong. Pressy Araw. Miss Pressy Araw, magandang araw. At ma'am, Magandang araw din gano'n po. nakatagal po itong triangle? Since 1972 po. So, yung nagmamanage dito, yung mga in-laws ko dati. Ah, So, okay. boyfriend ko pa yung, andito na yung triangle. Ma'am, na-curious ako, bakit siya triangle tinatawag? Kasi itong way na to, dito is Luna Street to, tapos Patawi. So, andito kami sa Okay. So, corner. yung struktura ng Yes kainan, po. triangle. Opo. Ang galing. I-doble yung plastic na 20. Ay, ang... Mr. Bats, pare, ito na yung ating unang pansit batil patong sa triangle. Ang tanong, paano kainin to? Yes. Tuturuan kita ngayon, Pops, kung paano nga ba ito kainin. Okay. So, meron tayong sabaw pala dito. Oo, Ito yung ating team batil, sabaw. no? Yes. Libreng sabaw. And so, kunin muna natin yung Okay. ating Yung batil. itlog, ay yung batil, oo. Okay. So, ngayon, lagay natin ito dito sa ating Sabaw. Yan.
Siyempre, side muna natin yan, Pops. Tapos ngayon, ang gagawin natin, gawa tayo ng sausawan. So, pinispis mo na yung kalamansi. Oh, may kalamansi na to. Lagyan na kitang vinegar. Okay. Soy sauce. Okay. Yan. Chili oil. Yan ang perfect. Ako na maglalagay para Sige. sa'yo. Alright. Yun. Oh, sa ating... Ayan. Yun. Sige. Tapos pwede mo na kayong mix yan. Ito na yon yung moment of truth. So makikita mo, Pops, kumpleto ang daming ingredients. May toge, may parang onion chives, may hotdog, yung kara beef natin, at yung generous amount ng Nikki noodles. At nahalo na yung sibuyas, tsaka toyo at suka natin. Look at this. Hindi nakakatawa, no? Kasi, di ba, ang kasabihan sa Pilipino, ang pansit ay pampahaba ng buhay. Yes. Pero itong batil-patong parang baliktad, parang may reverse card. Yes. Kasi may kara beef, may chicharon bulaklak, may chicharon. Tama. Putok-batok. At meron pang kaldo ng kara beef. Anyway, Paps, excited na akong kumain ng unang kagat ng batil-patong. Siguro, Grabe. init. Ang sarap nito. Sige, cheers pare. Wow, pero grabe yung sarap. Ano siya, no? Parang yung sauce niya, parang siya may kumapit na malapot na sauce na. Galing sa kaldo. Yes. May sticky na siya ng konti. Yung noodles natin medyo chewy. Tapos, Tamang-tama yung pagkakalo. exactly, yung kara beef stock, Yes. yun yung pinaka parang, alam mo, nagpapalasa sa kanya. At saka parang ang explanation ng mga nagpapansit dito, yung kara beef, aside sa flavor na binibigay niya, yun din yung pampabango. Ang daming layers of flavors, yung alat, tapos yung kara beef natin parang may tamis na ng konti. Yung sibuyas, nagbibigay siya ng extra sweetness. Yung toyo, yung suka, para kang nasa parang siyang halo-halo ng lasa. Hindi ko alam kung pakasalanan to. Chicharong bulaklak. Kuha tayo, pare. Parang nako-confirm ko na ito lang yung pansit na hindi pambahaba ng buhay. Meron tayo ng sausawan na may kalamansi at vinegar. So yung acidity, nababalance niya yung oiliness nung Exactly, yung galing-galing. Exactly, poached egg siya. malapot-lapot. Sarap. Alam mo yung mga itlog sa ramen? Yung parang mabasa-basa na. Alam mo yun, sobrang creamy niya. Tapos yung kaldo din ng karabaw, nandun din. May mas idadry pa ba to? Sir Bats, ang sarap nito sa triangle. What a way to start our Batil Patong tour. Cheers! Parang hindi ko kaya mag-isa bro. Bakit? Fresh from airport. Ano to, sir? Paring Bats, Yes. nandito sa pangalawang Pansit Batil Patong natin. Pangalawa. Nasaan tayo ngayon? Andito tayo ngayon sa riverbank dahil nga O, katabi ano? lang to ng ilog. Ayun. Base dun sa noodles nila, nakita naman natin kanina dun sa niluluto ni Kuya, yung noodles nila dito ay mas thicker compared dun sa unang pinuntahan natin kanina. Okay, tapos balita ko, sabi mo, nagtitrending daw to sa TikTok! ginagawa natin. Pare-pare silang Pansit Batil Patong. Correct. Pero may kanya-kanyang, alam mo Yes. yun, signature. Yes, Diba? magkakaiba sila ng sipa. Ready na ako sa pangalawang Batil Patong natin for today. Sarap. Tara?
Bats pare, ito na yung ating pangalawang battle patong dito sa Riverbanks. Riverbanks. Okay, look at this. Looks nice. Medyo iba nga yung itsura niya sa kanina, no? Higupin mo natin yung ano, yung battle. Pwede lang din Oo. actually. May Basically, smoke. may egg drop soup talaga literally. Tapos nagpapalasa din yung, yung kaldo nung kalabaw. Tapos yung daon ng sibuyas. So, gawin ko, hatiin natin yung poached egg natin. Tapos halo natin yung ating, yung noodles na pare, flat, no? Yes, flat. Oo, tapos parang hindi Tapos siya, mas makapal siya compared dun sa tapos pansin ko medyo lighter yellow siya. tama. Doon sa ibang Mickey noodles, nahalo ko. So, gagawin ko yung ginawa ko ng sausawan, yung suka, toyo, sibuyas na sili, at kalamansi. Ilalagay ko na. Every subo mo ng pansit, kukuha tayo nito. Konti Sasabayan mo. Okay. Galing. Ang sarap ng sibuyas, pare. Ito yung gusto ko sa pansitan na to. Ang pinakagulay nila, etong dahon ng sibuyas. Oo. Parang lahat ng parte ng sibuyas nandito, yung mismong puting sibuyas, yung daon ng sibuyas. Tapos, ang sarap lang din. Una nalasahan ko yung karahay. Tama. Yung lutong at taba ng karahay. Yung karahay parang lechon kawali nila dito yun. And then nandun pa rin yung toyo, yung kalamansi, yung suka, yung oiliness niya. Kumbaga, isa ultimate savory pancit canton. Yung noodles dito, mas chewy siya compared dun sa ibang batil patong. Mas chewy. Tuwing kailan ba talaga, kinakain ng batil patong? Almusal ba yan? Merienda ba yan? Tuwing kailan ba? Naku, Paps. Pwedeng-pwede yan. Breakfast, lunch, dinner. Pwedeng-pwede rin pulutan kasi dito sa pwesto na to, pwedeng-pwede mag-inom. So, May benta silang ano Totoo dito. ba? Yung, alak. yung iba, ano? Yes, ginagawang Pulutan? pulutan. Bigyan ko ng konting sabaw. Pare, pangalawa pa lang to. Meron ba tayo natitirang dalawa? Busog na Ready ka pa ba? Kayang-kaya. Mr. Bats, cheers. Kulas pupunta. Okay, nandito sa pangatlong pancit battle patong natin dito sa legendary Cherry's Panciteria since 1976 pa. So, ang battle patong daw nila is one of the OG recipe. Walang karahay, Mickey lang, tapos toyo, iba't ibang secret recipe. Balita ko nga ma'am, pwede daw kumain yung mga kapatid natin Muslim dito. Oo, Muslim nga ang kumakain dito. Halos Muslim, kasi nga walang karne. Walang kalabaw. Yung kalabaw lang, which is pwede nga sa kanila. Wala kasing pork. Klase lang si Mami. Master na master niya ng paggawa ng OG pancit battle patong natin. Mr. Bats, ito na ating pangatlong pancit battle patong dito sa OG Cherry's. Cherry's Pare, Panciteria. ang tawag nila dito is pancit aladagul. Pancit aladagul. Pinangalan daw to sa regular customer nila. Yes, na ganito palagi ang order. Na pangalan idagul. Yes. Okay. So pansin ko double egg siya. Lahat ng battle patong nakakainan natin ngayon, parang ito yung pinaka-healthy na. So gawin ko, i-crack na natin yung egg yolk. Oh, look at that. Parang siyang nagiging melting lava. Tapos yung kabila rin. Nice. Okay pa naman to, hindi ko pa naman nasusubo eh. Ang pinaka-recipe niya ni Mickey noodles natin, yung itlog, ang daming toge, as in sobrang daming toge. May parang dahon din ng sibuyas. Tikman muna natin na walang sauce. Sige, cheers. Cheers. Wow, ang init nun. Lasang-lasa mo agad yung flavor ng toge. Toge talaga, toge evident. Pero yung carabao meat nandun, and then parang naging cream na siya. Ito, compare sa ibang nakainan natin, less oil. Yes. Parang kahit pa paano nga, nararamdaman mong healthier siya. Kasi puro gulay talaga. Yung the soft chewy noodles, the creamy egg,
na bumalot dun sa buong noodles natin. Tapos, Masarap. Mapapansin mo, yung mga OG na pansitan dito, yung noodles nila, yung mga flat, yung mga thin. Bilog, oh. This is ultra eggy. Yung agad yung nalasahan. Oh, parang yung buong scrambled egg binuhos dito. Parang buong itlog Oo, sa buong isang itlog. Tapos lagyan natin ng sabaw. Okay. Tama. Combo naman. Sige. Nang matry lang, malay natin, ito yung Yun, sarap, isa sa mga weight. Ayan, kuha tayong isang masarap na kagat. Nice. Look at this monster bite. Habang tumatagaktak ang pawis natin dito sa Tugigaraw. Parang tang twister, no? Kumain na tayo ng perfect bite. May sili at sibuyas toyo. Ito yung first kiss ko sa ilalim ng magandang puno habang umuulan. Uy, Then proceed tayo sa huli nating destination. Batil Patong. Feel ko napapatungan na ako ng maraming pansit sa ulo sa sobrang dami ngayong araw. Cheers, Mr. Bats. Cheers. Remember to wash your hands. Remember to wash Nandito your na tayo sa last and final Pansit Batil Patong natin dito sa Tuguegarao. Mr. Bats, nasaan Yes, tayo sir. ngayon, bro? Andito tayo ngayon sa trending pansiteria dito sa Tugigaraw City, which is ang Jed's Pansiteria. Bro, ang laki. Ang laki, ang lawak. ng Para place. akong nasa isang parang malaking restaurant Yes. sa Maynila. At talagang continuous yung mga customers na pumapasok. Pansin ko, bro, puro Pansit Batil Patong lang. Tama. Wala nang iba. Walang Yun ibang lang yan. product. Batil patong lang. Kung gusto mo yung klase ng batil patong talagang overloaded sa toppings, dito ka magpunta. This might be the busiest pansiteria na nakita ko sa buong buhay ko. Ganda lang din, may sistema na dito. Kanya-kanyang section, may nagluluto ng itlog, may nagpiprito ng karahay, may nagigisa ng toge, may gumagawa ng pansit. Kumbaga kada tao may toka-toka na very synchronized. Parang meron silang perfect harmony. Lalo pang umiinit dito sa toge, umorder na tayo. Thank you, bro. Ingat, ingat. Thank you. Wala na ako sa wisyo, Mr. Bats, dahil nandito na tayo sa pang-apat na Pansit Batil Patong natin. Anong Paps, masasabi mo? parang mata ko pa lang sumasakit na yung batok ko Busog ka agad. at tumitibok yung puso ko dahil overloaded at putok. Batok, ang daming karahay. Sobra. Parang karahay ang buhay dito, pare. Tapos may Shanghai tsaka chicharon bulaklak. Sige, Paps, cheers muna tayo ng sabaw. May itlog, yung stock ng kalabaw nandun. Tapos dahon sibuyas ulit meron. Usually kasi yung itlog yan, tinatago nila. Ah, parang surprise! Nako. Uy, Grabe. Look at ang that. grabe. Parang siyang custard egg yolk. Ang bihira, umuusok pa. Mainit-init. Mm. Alright. Sige. Kuha ko ng may karahay at atay. 3 beses na ako nakapunta Oo. dito. Never ko pa nakitang bakante itong... Totoo ba? Tama. Grabe, Palagi- punong-puno palaging yung ganun. parking, tas parang ilang kubo to. Dito talaga sa Tugigaraw, no? Parang kaliwat kanan, merong pansitan talaga. Yes, mas madami pang pansitan dito kaysa 7-Eleven. Uy! Uy! Parang di natin pinaktis kanina yun, ah!
Wow, ah. Pang-apat na to pero parang may ibang flavor siya. Saltier siya. Para tong ito yung parang meatier na pansit batil patong. Mas maalat siya. Hindi na siya masyadong oil. Ah, yun, exactly. Parang ito medyo dehydrated siya. Wala siya ganong soup. Medyo natuyo siya. Tapos yung atay nandun, yung karahay malutong, the perfect chewy noodles and yung lutong ng toge. Usually yung mga taga-Tuguegarao, etong ganito kadaming pansit, isang serving lang to, para sa isang tao. Tag-isa sila nito. Try natin mag-dessert. Flowers to, healthy. Cheers! Salad. Yung pinakamagandang bulaklak na pwede mo makain. Shanghai bite tapos noodle bite. Good day mga paps, ngayong araw nandito tayo sa Tuguegarao, Cagayan. Gagawin natin 1,000 peso street food challenge. Maghahanap tayo ng iba't ibang amazing street food na paborito ng mga tiga-Tuge. Wow, grabe 100 pesos lang to. At tignan natin kung saan naaabot ang 1,000 pesos natin para sa street food dito sa downtown Tuguegarao. Kaya binihintay natin. Isang magandang araw dito sa downtown, dito sa Tuguegarao, dito sa Cagayan. Pops, nandito tayo ngayon sa tinatawag nilang night market. Tuwing mga hapon hanggang gabi, may nagsisilabasang stalls dito sa area na to. Pero Pops, unfortunately, sinara na daw yung night market kung saan itong buong kanto na to ng Zamora punong-puno ng street food stalls. Pero hindi tayo magpapatinag dahil nag-ikot-ikot ako at may nakita akong iba't ibang street food dito. Pare, simulan na natin ating food trip. Pare, unang putahe, meron tayo ditong street style TFC, Tuguegarao Fried Chicken, kanto style pare. Unang pagkain natin, 18 pesos. Cheers! Nice. I mean, malutong, mainit-init pa, juicy inside. In terms of marination, I mean, it's salty, typical Filipino kanto style fried chicken. Next, meron tayo ditong chicken skin. Tikman rin natin. Perfectly crunchy, igit sa lahat, hindi healthy. Anyway, pare, una pa lang to, maghanap tayo ng next street food. So next stop natin, hindi kalayuan, literal katabi lang. Meron tayo itong assorted na street food. May okoy, Shanghai, may kuwek, calamares at penoy. Pero naintriga ako sa calamares nila, pati yung malalaking penoy. Okay, simulan natin sa kanilang calamares. 20 pesos pare. Cheers! Okay, it's chewy, crispy, pero pinakapanalo doon yung sukang medyo manghang. Alam mo, sa sarap nun, iisa pa ako. Alam mo, pansin ko, mga pagkain dito sa downtown nila, actually, mahanap ko rin sa Manila. Pero dito nag-e-enjoy mga lokal, dito kumakain mga estudyante, mga kakatapos lang sa trabaho, dito nagsisisalpakan at kumakain ng street food para mabusog. Next pare, meron tayo ditong penoy, pero nilagyan siya ng food coloring na pang kwek-kwek, tapos prinito siya. Tikman natin, may suka na rin to. Wow! First time kong makakain ng pritong penoy. We have that like aromatic smell galing dun sa penoy. Magkakaiba lang siya, deep fried, medyo oily, mainit, tapos masarap din suka nila. Pare, pangalawa pa lang yan, proceed tayo sa next food trip. Okay, thank you bro. APT Boy, shout out. Boom! Nandito tayo sa next stop natin. May nakita rin street style siomai, 5 piso isa. Nilagyan ko ng chili, nilagyan ko ng bawang, nilagyan ko na rin ng toyo. Tikman natin. Cheers! Ang init pala nun. Punong-puno ng sili. Yung siomai natin, may init pa. Tikman natin. Ang init nun. There you have the strong, spicy chili. Sweet porky meat na siomai. Yung bawang nagpapatulong, yung toyo nagpapatulong. Nice. 5 pesos, pwede na. Pare,
saan may usok, sabi doon daw masarap. Nandito na tayo sa bandang Rizal Park dito sa Tuguegarao. At meron tayo iba't ibang barbecue. May isaw, may balat, may atay, dugo. Lahat ng pwede itusok ay nandito na at sobrang daming tao ngayong nakatingin sa akin. Umorder ako, meron dito medyo unique dahil bukod sa leeg, nakadikit pa yung ulo. So basically, kakain tayo ng ulo ng manok. Habang hinihintay, juice muna tayo, 20 pesos. Lalo nang dumadami ang electrolyte sa katawan ko, hintayin natin maluto yung ating ulo. Yung manok ulo ng manok. Ingat po. Uy, pare, luto na yung ating chicken neck hanggang chicken head. Actually, bihira lang makita ng konektado sila. Usually, is leeg lang o kaya ulo lang. Ito, konektado. Sige, dito muna tayo sa pinaka-leeg. Cheers! Wow, sarap na marination. The sweet ketchup, smoky. Yung balat natin, kind of chewy. Wala siya sa lutong side. Ang sarap lang din na sausawan, mapipino siya na may sukang maasim na paminta. Tikman natin tong bandang ulo. Malaman yung ulo. Bandang ulo, medyo tostado siya na nandun yung karne. May karne siya, di lang siya puro balat. Overall, mabuto siya pero malinamnam. Pangit? Sino? Ako yung pangit o yung angle? Next food trip, meron tayo ditong Pares Mami. So it's a huge bowl full of Mickey noodles. May karne, parang itsura niya parang tapa. Tapos may bawang yan, may hard-boiled egg. Sige, kuha tayo. Cheers! Ang tamis niya. Para siyang asado style na sabaw. Isa siyang garlicky beef broth na medyo may katamisan. Doon yung daon ng sibuyas. Tapos yung karne niya, mataba-taba. This is a 50 peso kanto style mami. At in fairness, masarap siya para sa presyo niya. Isa pang kagat. Paps, minabuti kong tapusin ang ating 1K challenge. Sa kanilang signature food dito sa Toge, ang pansit batil patong. Actually, may episode tayo ng solo about doon. Pero puro umaga tanghali ko kinain yun. Ngayon lang mag-batil patong ng gabi. Mukha siyang greasy actually. Subukan mo natin yung batil yung sabaw. Wow. Hindi ko maintindihan yung lasa niya. Parang parami naman ng gravy. Crushed chicharon, may karahay tayo dito, lechon kawali, yung carabao meat nandyan, yung carrots, gulay, at yung ating... Wow, grabe, 100 pesos lang to. Grabe, look at this. Ito yung poached egg natin, so basagin ko. Ito, kuha tayo. Pansit batil patong, cheers! Ang init, ang daming ganap. Layers and layers and layers of flavor. Yung yempo o yung karahay, may lutong, may alat, yung carabao meat nandun din, yung gulay, yung carrots, yung itlog nagdadagdag creamy texture sa ating pinakapansit. And then yung noodles natin, soft and chewy. Para siyang may oil na nakabalot sa buong pansit natin. Lagyan na natin ng sibuyas, tas toyo. Cheers! Iba talaga nagagawa ng sibuyas. Tsaka nung toyo at suka. Alam mo, sabi nga nila, no? Pansit batil patong might be one of the best variety ng pansit sa Pilipinas. It's a perfect harmony ng ingredients na parang sa una parang kala mo bara-bara pinaglalagay. Pero bagay na bagay sila, yung karahay, yung carabao meat, yung sibuyas, yung itlog. Higit sa lahat pare, nakakabusog.
Pare, dyan nagtatapos ang ating 1,000 pesos street food challenge dito sa downtown Tuguegarao, Cagayan. Pare, ang tanong magkano ang ginastos natin? 308 pesos lang sa lahat ng ngayon. I mean, sa Radio Night Market dahil parang hindi pa ata nare-renew yung contract nila. Pero soon daw, babalik daw ang night market dito sa kahabaan ng Zamora Street dito sa downtown Tuguegarao. Pops, maraming salamat sa panonood sa Pops Chewy dito sa Tuguegarao. Nagsasabing stay safe. It's a good night and good bye. Bang. Yes, bago lens ko kaya medyo wide tayo ngayon. Mas maganda naman, di ba? Mas wide, di ba? Mas kita lahat. Di gano'ng close up, di gano'ng kita yung katabaan ko. Isang magandang araw dito sa Tuguegarao, pare. Alas 8 ng umaga ngayon. Kakain tayo dito sa legendary Kapatan. Since 2000 pa sila, 23 years sila nagsaserve, pare, ng papaitan. Pero, usually yung papaitang nakakain ko, gawa sa kambing. Pero ito, yung papaitan nila, gawa sa kalabaw. Kasama na si Sir Orlando, legendary owner. Sir, paano ba nagsimula itong Kapatan? Nagsimula ng kulang yun, 3 kilos lang. Noong unang araw na. Pero medyo nagtagal, medyo dumarami na. Garayan ng tricycle lang. Kasi nagta-tricycle po kayo dati? Oo. Tapos parang ito, sideline. Tapos parang ano po, biglang parang dumadami na yung parang kaya ano? Dumadami. Pare, yun nga sabi ko dito, iba lang yung action. Meron sila dito yung cooking style nila, para tong semento tapos sa ilalim, nandun yung pinaka-apoy. Tapos hindi lang yan, double purpose yan kasi, paglabas mo, meron tayo ditong instant griller. So, iisa lang yung apoy niyan. Ayun, pakita ko sa iisa lang yung apoy niyan. Yan din yung nagluluto dun sa mga sabaw natin. Just an amazing old school technology dito sa Tuguegarao. Anyway, maghintay tayo at o-order na tayo ng papaitan at lauya. Kalabaw lang. Ito na yan, ito na. Tapos, ano, chachap-chapin po yan? Precho man. Ha? Oh, siya ba? Double purpose to mamaya. Kakaiba itsuran din nakdakan nila. Ito na, ang ating iba't ibang pagkain dito sa Kapatan. Babsa, try mo na to no? Yes. Pinipilahan talaga to lagi. Pinipilahan to. And according sa mga kaibigan ko, kahit malayo pa sila, dito sa area ng Tuguegarao, after nila tumagay, bro, talagang dito sila pumupunta. Gusto ko lang din yung vibes dito, yung sobrang bahay lang, probinsya feel, simple lang. Humigop una tayo ng mainit na. Gusto ko tikman muna yung lauya. Lauya? Bro, tutorial. Okay. Laoya. Lauya. Kasi medyo social ang lauya Gusto tayo. Ang sarap. It's like a fresh hot soup na maalat-alat. And then yung kalabaw stock or kalabaw broth na noot. Nanoot talaga. Ang Talagang sarap. lasang-lasa mo yung flavor ng kalabaw. Try natin yung karne. Sige, ito. Ay. It melts in your mouth. Kahit bata na walang ngipin, kaya-kaya nguyain yun. Ang lambot. Full of the bone tender. Grabe ang lambot. Tapos kalabaw to. Alam mo, mas mahirap palambutin ng kalabaw kaysa sa baka. Similar siya sa lasa rin ng nilaga or bulalo May konting ibang spice lang siyang ginagamit. Pero Actually, ito yung version dito ng ng nilaga. Yung laoya. okay. Usually yung dinakdakan parang may white sauce na, hindi ko na kung mayonnaise ba or what. Pero ito mukhang may pagka-green din siya. Sige, kuha tayo. Ito yung parang iniihaw kanina na medyo kakaibang way. Oo. Sarap. Ang lutong. There's a smoky like flavor na yung asim na suka nandun, yung onions nagpapatamis. And then,
Yung karne natin, medyo malutong-lutong siya. Oo. Kahit umaga ngayon, parang medyo mapipilitan kong kumuha ng Red Horse. Parang ganun yung klaseng pagkain siya, no? Pinunta natin, ito yung papaitan. So, meron siyang pait or bile. Yun yung nagpapagreen sa kanya. Sabi nga nila, tawag ng mga foreigner dito, poop soup. Poop soup. Kasi parang ito yung pre-stage na bago maging alam nyo na yun, bago siya maging ito yung stage niya. No. Tapos yun yung bile na yun. Anyway, sige, kuha tayo. May nakita ko ditong Binigyan tayo actually ng intestine. Oo, no? Isaw, may karne. Wow! Oh, pait talaga! Ito yung pinapaitan na literal, bro. Kapital yung pait doon sa papaitan. Pero Ang masarap strong ng flavor niya. Very pungent siya. Yung may aroma siya. Alam mo yun? I mean, not in a bad way. Pungent, not in a bad way. Pero, ito yung pinaka strong na papaitan flavor na nakain ko sa buong chewy show. Seryoso, I mean, marami nang nakain klaseng papaitan. Pero, iba yung tama na ito. Kumbaga, sa beer, para siyang naka 10% alcohol. Gusto kong gawin, lagyan na itong kanin natin. So, kuha nung isaw naman. Ayan. Meron siyang like, parang smoky taste. Siguro dahil sa parang pugon na gamit nila. So maganda bro, gawin natin. Meron tayo ditong suka tsaka sili. So lalagay ko sa bawat kanin natin. G, bro. Ayan. Tignan natin kung medyo make a difference. Siguro, suggest ko, lagyan nyo ng suka papaitan. Kasi para to lessen the pait. Actually, talagang overfood nga ito. Oo nga, parang usually may asim. Oo nga eh, exactly. Tapos super mild lang yung pait. Pero ito talagang mapait siya, pero masarap pa din. Na parang hindi ka sanay. Oo. Pero habang napaparami ka ng kain, parang nagugustuhan mo na siya. Yun. agahan nyo dapat, tama ba? Agahan dapat kung gusto nyo may matira pa sa inyo. Blockbuster to, pinipilaan ng mga lokal, mga turista. Tama. At huling kagat tayo. Mr. Bats, cheers! Pare, nandito pala sa Tuguegarao, Cagayan. Nandito tayo sa Rosedel. 10 years na sila dito. So, sineserve nila iba't ibang sabaw. So, meron silang nilagang pata ng baboy, may laoyang kalabaw, tapos meron din silang papaitan. So, makikita mo dito, gumagamit sila ng ipa. Yan yung pampabaga ng apoy nila. Tapos para lagi high fire. Kasi isa pang bongga dito, pare, unlimited rice. Yup, unlimited rice dito. Duro-duro yung ano niya. Apoy niya. Ito mo lang. Tuhan na naman ako ah. Wala kasi ano. Laoya yan, papagkan. Kalabaw po. Opo. Eh, ano ba nga video mo yan? Ano ba yun? Pare, eto na yung ating iba. Gulat ba? Gulat din si Kuya eh. Nandito natin iba't ibang sabaw dito sa Rosedel. So ano nga Rosedel. ba ito mga in-order? Meron tayo ditong papaitang assorted. Sige, tikman muna natin to. Siguro kuha ako dito. Lagay ko sa kanin natin. Kuha rin ako nung laman. Yan. Grabe. Wala ganun pait. Very subtle lang. Very subtle. Ang lambot ng laman. More on, parang nilaga yung lasa niya. May konting papaitan na flavor, pero more on parang nilaga. Isang lambot ka ng karne. Tapos may smoky flavor pa din eh, no? Ipa yung gamit nila eh. Ang ganda. Ang ganda. Ko lang, hindi siya ganun maanggo. Hindi. Oo. Kumbaga, wala siya ganun foul taste. Linis lang, linis ang papaitan nila. Meron tayo ditong laoya. So ito yung parang nilaga nila. Kalabaw naman to. Sige, kuha ko dito. Malsik. Medyo maluya siya actually.
Kasi hindi siya gano'ng oily. Yung ibang laoya kasi medyo makapal eh. Oo. Ito, nipis lang. Swabe. Lasang nilaga. Kung lasa ng nilaga, ganun-ganun. Wala lang gulay. Malakas ka sa kanin. Sulit na sulit. Unlimited rice. Pansin mo ano, ewan ko lang. Ako lang ba nakapansin? Dito sa Tugigaraw, ang daming karinderya na nag-offer ng unlimited rice. Actually, yung mga nadadaanan natin talagang halos puro only rice. Akala natin, pansit is life lang. Yung pala, Oo. rice is life. Rice is Overall, carbs is life. Carbs is Dito sa life. Tugigaraw, tumasik yung kanin ko. Ito yung ilagang patababoy natin. Ang tawag? Laoya nga pa. Laoya din, pero baboy. Sige. So, Paps, pasensya na. Ang gagawin ko, Go. tig-isa na lang tayo. Kukunin ko tong isang bloke. Ayun. Look at this. Makasalanan. Kunin ko yung isa. O sige, tig-isa tayo. At nung dalawa tayong Oo. makasalanan Eh, tingnan natin yung sabaw. Alright. Baka may pagkakaiba. Iba, may Oo. mas darker yung parang flavor ng kalabaw. Ito mas light no? Mas manipis yung sabaw niya. Ito yung ating pata ng baboy na parang kinukonsensya ka. Pero tingnan natin. Sige, Bro, cheers pare. Kita mo kung gaano kalambot to. Para siya nagbe-belly dancing. Oo. Sige, cheers, Pops. Bay, uy. Ang lambot. Lahat Wow. yata ng nagbenta dito malambot, bro. Grabe yung taba. Parang pag sinugatan mo ko dito, lalabas yung taba ng baboy. Ibang klase, ang sarap. I mean, nakakonsensya siya dahil mataba, pero ang linis ng atake nila, suwabe. So, super obvious kung gaano to kalambot. Ilang oras. Ilang oras sa pinakuluan. Laway ng baboy. Ano yan, ma'am? Sabaw. Libre. Only sabaw. Only sabaw, pare. Only rice na Magkano pag only rice, ma'am? Ganun din, 120. Oo. Kasama ulam? Yun na pala yun. So, only rice. Only rice. Only sabaw. Only sabaw. Only high blood. Yun. Patis nga ba to? Suka. Suka ata. Malalaman mo mamaya. Gusto ko to may suka. Good day mga Paps, ngayong araw nandito tayo sa Cabagan, Isabela. Gagawin natin ng isang malupit na Pansit Cabagan Tour. Overloaded yung kanilang Pansit Cabagan. Nakain tayo sa tatlong legendary na nagbebenta ng Pansit Cabagan. Cheers pare! Cheers. This will be the best Pansit Cabagan Tour na makikita mo sa Isabela. Kaya binihintay natin. Tara! Isang magandang araw dito sa Cabagan, dito sa probinsya ng Isabela. At speaking of Cabagan, syempre medyo obvious na kung anong kakainin natin ngayon. Magagawin natin isang ultimate Pansit Cabagan Tour. Kasama ko pa rin sa isang tubong Isabela, si Mr. Bats. Mark, kamusta? Okay lang. Pero ngayon magpapansit na naman tayo. O, ibang version naman ng pansit Ibang version to. naman ng pansit at Parang nasa- may labanan ang Batil Patong tsaka Pansit Cabagan. Anong parang general idea mo sa Pansit Cabagan? Bro, ito kasi nga pansit Cabagan, pride to ng mga Isabelino. So, Okay. So, kung ang matiga Tugigaraw, may Merong Batil Batil Patong. Patong. Ito naman. dito sa Isabela, proud meron kaming pansit Cabagan. Based on my research, ang Pansit Cabagan is a gisado dish din siya na parang mas konting masabaw. Tapos minsan nilalagyan to ng parang igado o atay. Tapos imbis poached egg daw, ang nilalagay dito is hard-boiled egg or parang quail egg, parang okay. ganon. Anyway, nandito tayo sa unang Pansit Cabagan natin dito sa palengke mismo ng Cabagan. Sa palengke. 50 pesos lang pare. 50 pesos lang, mabubusog ka na. Tapos ang daming tao ngayon at tingnan natin kung paano ginagawa yung 50 pesos sa Pansit Cabagan dito sa Isabela. Tiyo. Ya, tapi may kuano orbil. Okay, Mr. Bats, ito na ating Pansit Cabagan. This looks nice. Simple lang. So makikita mo, meron, may itlog siya. May itlog siya.
Okay, parang matigas nga, no? May sibuyas, dahon ng sibuyas, tapos pansin ko, wala siyang atay, pero may pork giniling siya. Pork giniling. At yung ating Mickey noodles nandyan, and then yung masabaw na parang medyo makapal na sauce. Anyway, haluin natin. Ayan, halu-haluin ko. Gusto kong basagin yung itlog. Kuha ko ng isang masarap na kagat. Unang kagat pare, look at this. Meron ako itlog, may giniling at perfect noodles. Pansit Kabagan, cheers. Nagsisi ka ba dun? Ang init. Parang akong pinaso. Ito yung paniniwala namin bro, mas mainit yung pansit, mas masarap siyang i-enjoy. So, Ganun ba yun? dapat ubusin natin to habang mainit. Habang mainit pa, at habang mainit din yung panahon. Anyway, in terms of flavor, ang sarap lang. Pansin ko sa kanya, ma-pepper siya. Papaminta. Tapos yung sauce niya medyo may kapal, may dikit ng konti. Chinese style pansit gisado. Alam mo yun? Tapos yung noodles bro, may bite. Alam mo yun, hindi siya overcooked. Oh. May konting chewiness. Tapos, yung giniling nagpapatulong din sa lasa. Yung sibuyas nandun, yung dahon ng sibuyas din. Tinitimplahan daw yan ng suka, sibuyas, kalamansi, tsaka chili. So, meron na ako dito, lalagyan ko. Ayan. Gusto ko lang din yung vibes dito, pare. No? So, literal, sobrang Simple lokal. lang, Palengke, simpleng-simple. Pero masarap ang food. Masarap yung food. Cheers! Ibang klase, parang inakyat niya ng ibang level yung flavor. Alam mo, yung lasa, hindi pang 50 pesos, no? Oo. Agree ka ba? Oo, hindi. Agree akong... Kung ibibenta kung ko ako to, mas mahal pa. this is a great find. Saan ko makakita ng 50 pesos na ganitong quality ng noodles? Cheers! Mr. Bats, nandito sa pangalawang Pansit Kabagan natin dito sa Eddie since 1998 pa. Kasi since 1998 pa ito nagsimula, 5 pesos lang yung 5 pesos kabagan lang. nila. Akalain mo yun? So sabi ni ma'am, dalawa lang pagpipilian mo, 60 tsaka 100. 100 mas malaki, 60 mas maliit. Since madami nagsasuggest din bro na dito daw ay OG. So, yan, OG try din natin. talaga. Try Sige. natin. Actually, sa loob kami ng kanilang humble kusina at gagawin na yung ating Pansit Kabagan dito sa Eddie's. Ito. Sabaw na. Ito na sabaw na. Kaldo ng baka? Pork. Baboy. Okay. Prepara mo, Lon. Habang hinihintay yung kulo. Para hindi masyado mahaba. Okay. Templado na. Templado na. Oo, may ano na yan, templa na. Oo. Kaway ka buong kasi po sa mataping. Okay. Ganyan na lang yan. May iba. Ichay. Chay. Yung sibuyas. Ito may bell pepper. Panglasa. Panglasa. Wala pa ata 3 minutes, sir. Talagang igado po muna. Iluto mo muna. Oo. Wato regular lang. Yo! Here's our second Pansit Second Pansit Kabagan. Area. Such a nice place and great people. Mabait nila. Anyway, ito na yun. Doon sa kinain natin sa una, ito medyo mas marami siyang toppings. May igado. Ano bang igado, pare? Igado bro, ano kasi Ilocano dish to Ilocano dish to. Parang siyang, ano ba to, crossbreed ng menudo. Parang, di ba, mapula-pula siya na may karne ng baboy. Pork meat, tapos meron ding liver. Pansin ko, meron din ditong karahay, tas boiled egg. Okay, sige, so haluin ko, bahagya. Gusto ko magsama-sama yung karahay natin, tsaka yung igado, yung pechay, yung sauce. Cheers, pare! Cheers.
Ang init. Ang init. Ibang atake nung yung pinaka-stuck niya yung sabaw. Sobrang parang binamad yung baboy doon na as in, ibang level yung flavor ng pork stock nila. Tapos ako nakakamoy ko yung aroma ng bell pepper. Yung the extra crunchy texture nung karahay. Yung igado na parang siyang lasang menudo na hindi ko maintindihan na. Tapos yung noodles natin lambot. Na isang init na masarap. Yun. Ito yung noodles na masarsa. No? Hindi siya sabaw eh. Sarsa siya. So lagyan ko ng sili. Yun na parami pero okay lang. At spoonful ng sibuyas. Halo kong mabuti. Gusto ko sa kagat ko ay may sili at sibuyas. Ayan. Ayan. May sili, sibuyas, karahay, igado perfect bite. Pare, naubos ko yung pansit na yun, ibang klase. Dito sa Eddie's Pansiteria o Renderia. Tapat lang to ng palengke ng Kabagan. Ma'am, maraming salamat po. Thank you. Paps, punta na tayo sa huling pansit Kabagan natin ngayong araw dito sa Isabela. So, Mr. Pats, ngayon napaka-casual na dito sa Kabagan meron palang kalesa. So after ng dalawang pansit Kabagan, papunta na tayo sa pangatlo. Tama ba pare? Tama. Tsara. Kuya, sabi mo tsara. Tsara. Huwag ka pala, joke lang. Sana kaming boil, ubus na. Yan na. Isa pa. Yun ang ginagawa namin. Tapos ganyan. Pero saglit lang yan kasi pag na-over yung malambot. Pero depende din kasi yung iba. Kasi may iba na ayaw sa half cook. Ang pangayan kaso lang wala na siyang ginawa. Ngayon na-check lang kasi. Excuse lang. Dapat 4 po. Pero ipit. Boom pare, heto na. Ginulat talaga tayo. Ito natin pangatlong pansit Kabagan dito sa Kabagan, Isabela. Ito ang TNT. Bakit TNT pare? Tambayan ng mga tamad. Pwede pala tayo dito. Bagay na bagay pala tayo dito. Yung mga tamad daw magluto, tamad mag-prepare, sila na paglulutuan kanila. Tama. Pansin ko, bro, no? Overloaded yung kanilang pansit Kabagan. May Shanghai, may Shanghai, meron may ding karahay, yes, may meatballs, may igado, tapos yung kanilang, anong tawag sa ganitong itlog? Parang poached egg, no? Egg. Yes. Overloaded. Parang feel ko nakakita ng lomi ngayon. Meron din siyang twist, merong toge. Yun yung pagkakaiba niya. Yes. Parang yung parang pansin ko yung mga pansit Kabagan, walang toge. Ito meron. Dito meron. Look at this. This looks nice. Parang yung pansit niya, pare, pansin ko parang medyo halfway cook, no? Parang gano'n. Parang hindi siya yung sobrang lambot. Parang may konting lutong pa siya. So, gusto mo na tikman ng walang suka, tsaka sibuyas. Go. Tikman natin yung flavor. Sige. Yung toge nagbibigay siya extra flavor, extra texture. Yung parang may lutong. Yung noodles nga niya, tama, no? Parang half cook nga na. Pero sa Giant, Sa Giant. Signature nila gusto yun. Yun dito. Medyo chewy, na may crunch texture. Ang galing. Ganito yung gusto naming luto ng pansit Kabagan dito sa Isabela. Tapos pansin ko, yung sauce nila, parang siyang gravy sa kapal. Pero malasa. Kung pork burot magamit nila doon. And then yung karahay. Yung karahay dito, may ibang nakainan natin, parang crackling siya na chicharon. Ito, as in yung may taba pa talaga. Parang yempo. Ang soup din ng meatball. So, kuha ko ng sibuyas na may sili. May kalamansi din to. So, may sibuyas, may sili, may itlog, at yung Kabagan natin.
Wow. Yung nabuyo. Nakakatulong sa extra flavor. Ang sarap. Well bro, yung obvious na obvious yung ating toge. Yung toge talaga na. Oo. Ano na siya, no? Parang akala mo, simpleng additional lang siya. Oo. Pero it makes a difference. Huling kagat tayo, tapos sa vlog niya naman, kami kakain ito. Cheers! Pare, dyan nagtatapos ang ating ultimate pansit Kabagan tour dito sa magandang lugar ng Kabagan, Isabela. Mr. Bats, kamusta? Busog? Busog na busog ako. Paps, sa lahat nung tatlong kinainin natin, ang favorite mo? Well, favorite ko ito nga TNT bro. Ito nga, tambayan ng mga tamad. Kasi? Bakit nga ba? Kasi, well, napakaganda naman ng lugar dito. Tanaw na tanaw mo dito yung river. Tapos meron silang twist dun sa the usual na pansit, Kabagan. Meron silang toge. Panalo yun para sa Agree ako pare. Lahat ng kinain natin, actually, to be honest, lahat masarap. May kanya-kanyang twist. Pero, ito masarap din. Pero, personally lang, pinaka-favorite ko, tumatak sa akin yung gitna. Kasi medyo classic na simple. Alam mo yun, parang lutong nanay, lutong bahay. Edis Pansiteria. Edis Pansiteria. Pero, lahat masarap. Pops, bago sa promote ang iyong show. Hi guys, this is Mr. Bats. Follow me on TikTok at Facebook. Siyempre, nag-upload po tayo din ng mga food content din. So, yes. Kung nagustuhan yung video na to, huwag kalimutan i-subscribe sa YouTube channel ng The Chewy Show. Ako si Pops Chewy, kasama si Mr. Bats. Nagsasabing stay safe. It's a good night and good bye. Bang, bang. Mga oras to, wala nang nanonood dito sa part natin bandang dulo. Wala na yan. O, meron pa ba? O, comment kayo. Comment kayo kung meron pa nanonood pang bandang dulo. Nag-exit na yan. O, subscribe kayo kay Mr. Bats, ha? Subscribe!